Hello guys, Taurus Gaming nagbabalik. So nandito na naman tayo guys sa panibago na naman nating video. So reaction video lang natin to sa ginawa kong content dahil napanalo ko yung solo versus squad sa palong-palo na RG. So yung paniniwala ng iba, napakahirap bumaba sa hot drop. Tama naman talaga, mahirap naman talaga bumaba sa hot drop. Pero alam nyo ba, doon kayo matututo kung paano i-handle yung situation na napakahirap. Kasi kung mapapansin nyo sa mga ganyang palang parachute pala, makikita nyo napakarami ng kalaban. So huwag kayong matakot. Yung maganda lang talaga dito guys, hindi naman totally sinesmore ko yung mga low device. Kailangan mo talaga sa hot drop ng high device. Kasi automatic pag nakapulot ka ng baril, lalabas kagad yung baril at may puputok mo sa kalaban. Pero pasensya na sa mga low device. Pero tip naman ito para sa inyo. Syempre, so unang nyo dapat tandaan yung footstep. Hindi mawawala na footstep yan sa screen nyo, lalo pag may kalaban. So kung mapapansin yung footstep, hindi siya pulang-pula. Ibig sabihin yan, malayo yung kalaban sa inyo. Hindi naman totally malayo, siguro mga 10 to 15 meters. So pag pulang-pula na yung kalaban, ganyan, so pulang-pula na, pulang-pula ng kalaban, pulang-pula na yung footstep, ibig sabihin niyang katabin mo na ang kalaban. Pangalawa, pag solo versus squad ka, kailangan mong sumausaw sa mga nagpapatayan. Siyempre, kailangan natin ng kills pag solo versus squad. So huwag kang matakot. Huwag kang matakot i-handle yung ganyang mga sitwasyon. So pero bago ang lahat, tingin-tingin ka muna. Huwag ka munang maglusob ng basta-basta. Yun, napatay natin. So ayun, bakit ako gumamit ng shockwave kahit wala naman yung kalaban? Gumamit ako noon dahil kailangan ko ng speed boost para mabilis yung takbo ko. So kung makita nyo guys, nakaabang na sa pinto yung kalaban. Bakit hindi ako pumasok? Kasi pag pumasok ako, nakatutok na yung baril sa ulo ko. Pag may konting opportunity na kailangan mo nang makapasok, pumasok ka na. So wag mo kakalimutin yung backslide at saka tutok mo. So pagka ganitong sitwasyon guys, na basag-basag na yung armor ng kalaban, wag nyong hahayaan na makapag-armor ulit. Automatically kailangan mo yung lusubin. So unexpected guys, parehas kaming shockwave. So doesn't matter naman doon dahil nauna akong tumutok. At nag-shockwave ay nag-smoke din yung kalaban, hindi niya alam, nauna na tayong tumutok sa kanya bago pa siya nag-smoke. So ganun lang guys, wag kayong matakot. Wag kayong matakot na i-handle yung squad at napapalibutan ka ng maraming kalaban. Kasi kayang-kaya mo i-handle yan, gawan mo lang ng diskarte. At sa mga ganitong sitwasyon guys, huwag kayong padalos-dalos mag-arsenal. Kasi yung pag-arsenal guys, di nyo alam kagaya kung nag-aabang na. O kaya naman, huwag nyong tagalan mag-arsenal. Dapat kabisado nyo na yung saan nakaposisyon yung pupulutin yung baril. Hindi yung pipili ka pa. Kasi kung pipili ka ng pipili doon, baka madali ka ng sniper o madali ka ni Victor. So andito na tayo guys sa sinasabi ko sa inyo na hot drop o napakaraming kalaban. So anong dapat yung gawin pagka ganitong sitwasyon? Napakaraming footstep. Hindi dahil sa trickster yung kalaban ko dito, kundi napakarami talaga yung kalaban. So pagka ganun yung sitwasyon, huwag nyong iiwanan yung kalaban. Automatically balikan nyo. Magrepo lang kayo ng kaunti at balikan nyo. Makiramdam kayo kung saan nakalocate yung kalaban. Bilangin nyo yung mga footstep kung ilan yung footstep. Kung nasan sila nakapwesto, kaliwa, kanan, likod. Lahat yan nakadetalyado, dapat nasa isip na, nakaprogram na sa isip nyo yan. Yung gagawin mo lang dyan, maghahanap ka ng tamang tiyempo kung kailan ka pwedeng pumasok. So ayun, na-shockwave ko na yung kalaban doon, di ba? Lumipad na yun papunta sa labas. Papunta dun sa baba. So ako na lang mag-isa, tinutukan ko yung kalaban at namatay. So ayun, napapalibutan ako guys ng kalaban, pero hindi tayo natatakot dito guys. Kasi palagi tayo nakabantay sa footstep ng kalaban. Napakahalaga ng footstep ng kalaban guys, para kahit nakapokus kayo sa kalaban, kahit nakatutok pa naman yan sa kalaban, huwag nyong kakalimutan i-monitor yung footstep. Kasi mahalaga yun, lalong lalo na sa mga ganitong sitwasyon na napapalibutan ka talaga. So pag may opportunity na kailangan mong barilin yung kalaban, barilin mo na. So ayun, sinactive ko dito yung kalaban kasi alam natin basag na to. So ayun, patay natin yung isang squad. So may isang squad na lang natitira.
So kagaya ng sinabi ko sa inyo, mag-footstep man yan, mag-hit mark, snowboard, indicator ng mga sasakyan, pare-parehas yan. Pare-parehas yan, namumula at hindi na masyado mapula. Ibig sabihin yan, malayo yung distansya ng kalaban. Nasa momentum na tayo ng laro kasi naubos na natin isang squad. Napakahirap pa ng class na ganyan. So ayun, nag-zipline ako. Hindi ako didiretso dun sa taas, kundi para mag-repo. So ayun, huwag kayo matakot lumabas ng zone, mabilis lang naman. Nakakainis lang talaga kalaban yung naka-mechanic. Sa totoo lang, ayaw ko yung class ng mechanic. So ayun, 'di ba? Nawala yung mga kalaban, guys. Ayun, may kalaban dun sa taas, biglang pumaputok sa akin, buti na lang walang tutok. So yung mga maling gawain ng iba dahil malakas na sila, malakas yung loob, siyempre aakyat yan. Siyempre pag aakyat mo, hindi nakaabang na yung kalaban, ipatay ka. So ayun, wag ka basta-bastang padalos-dalos ng desisyon. So ayun, may bumalik dito, sinakrid natin, akala niya makakaalis siya, tinutukan natin at namatay na rin. Siyempre, magpahinga ka na, pare ko, pagod ka na, pero ako hindi pa. So ayun, may hinihintay tayo ditong last guy. So kailangan nating hintayin talaga yan. Kasi sayang, ginawa na nating sementeryo tong yung dagat Kailangan nating lubos-lubusin yan. So bali guys, mga basic lang yung naituro ko sa inyo guys. Basic lang yung pero napakahalaga. Malaking tulong na yung para sa ating mga player. Na alam kong yung iba, alam na, pero yung iba hindi pa alam. So kailangan nyo malaman yun kasi mahalaga yun sa ating mga player. So yun, mapapansin natin yung may footstep na naman. Ibig sabihin, malapit sa atin yung kalaban. Alam natin nasa taas yun, hindi mo na kailangan akitin yun. Tutukan mo lang kahit kunting laman lang yung makita natin sa kalaban, patayan. So ayun guys, nagpapasalamat ako dahil umabot kayo sa last part ng ating video. So guys, kunting hiling ko lang sana sa inyo guys, pa-support ng ating page, pa-like naman ng ating yung ating content. Kung gusto mo i-share sa mga kaibigan mo, i-share mo na. So yun, huwag niyong kakalimutan guys na i-follow ang ating page. So next time guys, gagawa tayo ng content kung paano natin i-dominate yung naka-shockwave. Mabilis lang yung guys. Alam na ng iba to, pero alam ko yung ikaw nanonood, interested ka dahil alam kong hindi mo pa ito alam. So yun, gagawa ko niyan guys. Maraming salamat guys. Thank you. Shish!